Nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng patala sa lahat ng nasasakupan ng impyerno ng Roma. Ang unang patala na ito ay ginawa noong si Serenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili-sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niya umuwi upang magpatala si Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay nagdadalang tao. Nang ika-6 na buwan, isinugod ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na kung tawagin ay Nazareth. Sinugod siya sa isang birhen na katakdang ikasal sa isang lalaki mula sa angkan ni David na ang pangalan ay Jose. Maria ang pangalan ng birhen. Magalak ka, ikaw na pinagpala, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Sino ka? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Bakit ka naririto? Huwag kang matakot, si Maria, sapagkat kinalugtan ka ng Diyos. Kaya't magdadalang tao ka at magsisilang ng isang lalaki at tatawagin mo siya sa pangalan ng Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ngunit paano mangyayari ito gayong wala pa naman ako nakakatali? Bababa sa iyo ang banal na espiritu at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang isisilang ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Narito ako, lingkod ng Panginoon. Nangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. Si Jose na kanyang asawa ay lalaking matuwid at hindi niya ginusto na mapahiya sa madla si Maria. Kaya't napagpasehan niya na paalis ng lihim si Maria. Samantalang iniisip niya ang mga bagay na ito, narito, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya sa isang panaginip. Jose, ikaw na nagmula sa angkan ni David, huwag kang mangambang tanggapin si Maria na iyong asawa. Ito ay dahil ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan ay sa banal na espiritu. Siya ay mangamanap ng isang lalaki. Ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Jose, aking mahal, pagod na ako. Tila mabigat na ang aking tiyan. Nararamdaman ko na nanganganak na ako. Kapit lang, Maria. Hanap tayo ng matutuluyan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magandang gabi po. Maaari po ba kami makituloy? Ang aking asawa ay malapit na mga anak. Pasensya na, ngunit marami akong ginagawa. Wala akong oras para sa inyo. Maghanap na lang kayo ng ibang matutuluyan. Magandang gabi po. Maaari po ba kami makituloy? Ang aking asawa ay malapit na mga anak. Pasensya na, hindi ako maaaring tumanggap ng panahon. Marami akong bisita at ayoko madungisan na ang aking bahay. Lumayo na kayo. Patitiis na lang, Maria. Mukhang pagod po kayo. Ano po ang inyong hinahanap? Naghanap kami ng tirahan para sa aking asawa. Malapit na siyang mga anak. Wala akong bahay na maibibigay sa inyo. Ngunit may maliit na sabsaban doon. Hindi ito marangya, ngunit maaari kayo makapagpahinga roon. Maraming salamat po. Napakabuti mo. Pumunta sila sa sabsaban, kung saan ang tanging kasama nila ay mga hayop na nagpapahina sa dilim ng gabi. Sa kabila ng kawalan ng kaginhawahan, may kakaibang kapayapaang mabalot sa paligid. Tila isang patunay na ang pinakamahalagang bagay ay hindi laging natatagpuan sa karangyaan. Malapit na, Jose! Patintiis na lang.
Sige, iri pa! Iri pa! Kaya mo yan! Doon sa gitna ng malamig na gabi at sa ilalim ng liwanag ng isang natatanging bituin, sinilang si Jesus ang tagapagligtas. Sa kanyang kapanganakan, natupad ang pangako ng Diyos. Isang sangko na nagdala ng pag-asa at liwanag sa isang mundong na nangailangan ng kaligtasan. Nasilayan ng naglalakad sa dilim, isang dakilang liwanag ang umaray sa paghahanap ng landas. Maapoy na tala. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Saan naroroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Buti sapagkat narito kami, sapagkat nakita namin ang liwanag mula sa silangan at narito kami upang sambahin siya. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ng David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sapsap. Isang Mesayas nga ang sinila ngayong gabi. Tunay ngang sumasa atin ang Diyos. Salamat sa Diyos at ang inyong kabutihan. Ang mundo'y biniyahan ng isang dakilang regalo. Siya ang hero sa kanila. Bilang tanda ng kanilang pagsamba, nag-aalay sila ng mga handog. Ginto bilang sumasalisan sa pagiging hari ni Jesus. Kinsenso, handa ng kanyang kabanalan. At mira, paalala ng kanyang sakripisyo. Hinuri nila sina Jose at Maria bilang mga pinagpalang magulang ng tagapagligtas. Nagpasalamat sina Jose at Maria sa kanilang pagdating at paggalang. Pagkatapos ay lumisan ang tatlong antas. Dala ang kadalangan ng kanilang magkatuwa. Nag-aawitan ang mga anghel habang nakatingin kay Jesus, ang bagong silang na hari.